Nakakalungkot man pong isipin, pero marami ang nagdidiwang ang akala nila ay mapapabagsak nila po ang ating dating presidente. Ito po ang tarot, mababaliktad po ang sitwasyon. Kaya sana po, ako po ay nananawagan sa lahat, wala po akong kinakampihan. Pag-isipang mabuti ang bawat hakbang. Dahil baka po dumating ang time, lahat ng ginagawa nila sa ating dating presidente ay bumiram na bumalik sa mga tao na nagsasaya ngayon. Hindi ko po alam ito eh. Ito ay pagsasaya na biglang babaliktad. So, nakikita nyo naman po ang pagbabasa ko ha. Wala akong kinakampihan. Nagbabasa lang ako according to my tarot. Isang tao na napaka-impluwensya ang talagang hindi aalis sa tabi ng presidente, dating presidente Duterte. Isang kaibigan ito na talagang, at hindi lang isang kaibigan, may 4 na malalaking taong kaibigan na bumibilib sa kanya na maaaring sumuporta hanggang dulo. Sabi nga nila, may mga bagay na nagagawa ang mga sitwasyon. The fool, ibig sabihin nito, ang ating gobyerno ay may dapat pag-aralan sa ginagawa nila. Hindi ko alam kung sino itong mga taong to, kung sino itong mga nakaupo po ito. They are making fool of everything. But at the end of the day, the universe will tell that everything happened will cause another big problem po. Yun lang po ang nakikita ko. Kaya baliktad siya. May liwanag po na makakamtan ang lahat kung isasaayos lang na walang makikialam na mga batas sa ibang lugar. Ito po yun. Liwanag, ito, yung mga batas yan, kaya ganyan yan, hermit. Mga naghahanap ng lunas. Kasi po, magiging cause ito ng pagkagulo ng isipan ng buong mamamayang Pilipino. So kung ano man ito ay hindi ko po alam. Tagabasa ako. Kung mamamatay daw po ba si President Digong, ang sabi dito, may pagdadaanan siyang health na napakatindi. Pero yung kamatayan, nakita niyo po ito, death. Ayan. Maaari po, kung hindi niya malalampasan ang emotional stress, may kamatayan pong darating sa ating dating presidente Duterte. Pero yun po ang pinakamasakit. Sabi ko nga po sa inyo, again po ha, kailangan niyang malampasan ang kanyang stress at diabetic at ang heart. Kasi nga po, maaaring may dumating sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, maaaring pag hindi matanggap ng katawan, hindi na kinakayanin, bumigay ang kanyang katawan, magkakause into death. Ayun po ang tanong sa akin kung mamamatay. So, ipina-explain ng cards. Ngayon po, nakita niyo po ang baliktad na talking of swords. Hindi po natin masasabi dahil for every death na mangyayari, for every ng mga Duterte, they will make a big history to our country. Na maaaring sa halip na pagbagsak ng Duterte ay pag-angat ng mga Duterte. So, pag-isipang mabuti. Okay, tapos na po tayo sa ating presidente. Siya po ay malilitis, totoo, malilitis po siya lumabas dito. Pero, may 4 na malalaking konstitusyon or batas or mambabatas or mga kilala o mahawak o presidente ang talaga namang magbibigay ng tulong dahil alam nila na dapat daw pong tulungan. Yung po lumabas sa tarot. Dito na tayo sa ating natitirang sa government na to, sa government. Yung kay Ma'am Sara, kay Vice Sara, mamaya na lang po. 3 po yan, pero ito, idinikit ko po ito dito dahil ito ang gobyerno natin. Ito po ay kay dating president. Kaya po, ito na po yung gobyerno natin. Gobyerno natin sa pamumuno ng ating president, Marcos. Ipakita mo sa akin, tarot ko ano nakikita mo. My gosh. Sana may isang nasa ating government, sabi ko nga po sa inyo kaibigan ako, wala akong kinakampihan. Sana may nakakarinig sa ating gobyerno. Stop everything. Or it's either way. May malaking problemang darating sa bansa. At kailanman, hindi na makukuha ng ating, hindi na makukuha ng ating, gobyerno ang puso ng tao. So, magli-lead ito into something danger para sa mga mamamayang Pilipino. So, sana may nakakarinig na nakaupo na
pag-aralang mabuti ang bawat galaw. Kasi ang puso na sugatan, ito po ay bumabaliktad. Ibig sabihin, kahit galit kay Duterte, magiging maka-Duterte. Sinasabi ko lang po yung totoo ha, kahit ayaw kay Duterte, magiging gusto na si Duterte. Kasi they see something na parang puso na po ang nagdidikta. Ayan po. Kaya ang ibig sabihin po nito, pag-aralang mabuti ang bawat move. Kinakailangang maisip nila kung ano ang kahihinatnan ng lahat. Ayan po. Again, ako po ay nagtatarot lang. Kasi nakalagay dito ang isang hari na bumabaliktad. Ang ibig sabihin, lahat po ng nangyayari ngayon dito sa isang tinarot na kay President Duterte ay itatanggi po ng hari. So, it means na kung si President po Marcos ibiblim ng mga tao, babaliktad naman siya. Sasabihin niya wala siyang alam, wala siyang kaalam-alam. Yun po ay, ayan po, masakit man po ito, pero ito po lumalabas sa tarot. Kasi isisisi ng mga taong bayan yan, lahat sa ating gobyerno. Eh, sino po ba ang namumuno sa ating gobyerno? Di ba, ang president? So, itatanggi naman niya, kaya siya nakabaliktad at hindi niya aaminin. So, wala tayong alam kung ano yung totoo doon, kung oo o hindi. Pero, ang nakalagay nga po dito, ang galit ng tao mapupunta sa ating presidente, itatanggi naman niya. So, dapat pag-isipang mabuti ang bawat galaw po. Hanggat maaari nga, stop muna, ceasefire. Naku, baliktad ang mangyayari. So, magkakaroon po ng economic crisis. I don't know kung bakit ito lumabas. Magkakaroon siya ng ekonomiya. Mag-o-over na crisis. Mag-o-overflow. Ang lahat ng problema, hindi ko alam, pati ang tubig. Mag-o-overflow sa kamay. Ibig sabihin, hindi po ito, kabaliktaran ito eh. Hindi ito ang kaginawaan. Ito ang downfall. So, kinakailangan pong mag-ingat lahat ng nandito, sa pasya dito sa kay dating President Duterte kasi mababaliktad po ang sitwasyon. The universe will talk to itself. Ibig sabihin, kakausapin ng universe ang sarili niya. Ano ang dapat kong gawin? Ito ba ay dapat kong ibalik sa mga tao na naghusga dito? Dito po. Dito. Ayan. Kaya siya nakatayo eh. O ito ay maglilikha ng isang maging magulong Pilipinas. Yan po ha, binabasa ko po. Again, wala po akong kinakampihan. Ako po ay pantay. Hindi naman po, ako po ay psychic reader lamang. Ayan, nakita niyo po ito? Ito po ay ang pamamahay. Ibig sabihin, isang plano, isang pamamahay na maaaring nagre-represent yung pamamahay sa isang gobyerno. So, maaari pong maapektuhan ng ating gobyerno ang mga nangyayari ngayon sa ating president, vice president. Ay, nalilito na ako kasi natetensa sa ating dating president. Okay? Maaari po maapektuhan ng ating gobyerno na malaking-malaki. Pati ang construction ng gobyerno, pati ang ekonomiya, maapektuhan po. Even our financial matter in the Philippines, pati ang kasiyahan po ng mga tao maguguluhan. At worst to worst scenario, gumagawa sila ng isang magandang panlagay sa history ng Pilipinas. Hindi nila. So, ibig sabihin, kung ano man ang gagawain nila dito sa taong ito, magre-reflect ito na isang history ang magagawa ng isang Duterte. Mare-record ito at makukuha niya ang masa. Ayun po ha. So, sana mapag-isipang mabuti. Wala akong kinakampihan kung ano lang ang nakita ng tarot. Dito na tayo kay Vice President. Nagtira po ako dito. Mamaya ko babahasahin pangkalahatan niya. Kay Vice President Sara Duterte. So, alam nyo, talagang siya, the universe are telling me, or is telling me, like this one po, the universe telling me if I will interpret and read the tarot for Vice President Sara Duterte. Pakatatag lang siya. Pakatatag siya, huwag siyang susuko, let it be. Darating ang panahon, may babangon niya buong ang kanya, pati na apelyido niya, at mamahalin siya ng buong universe. Universe na hindi lang Pilipinas. May something sa kanya. May something sa pagkatao niya. Lahat ng nangyayari ito ay trial sa kanya. Pero may magandang future pong mangyayari. Again and again, maaaring siya pa rin ang pumalit sa yabag ng kanyang ama. Huwag lang siyang mamamatay, ha? Maaaring tumatalikod lang ngayon ang mga sitwasyon na pakiramdam ng ating Vice President ay pakiramdam niya ay nakatalikod lang ngayon. Pero hindi. Hindi yan totoo. May isang biglang maglalabas. May isang malaking tao ang lalabas at sila ay tutulungan. Kahit po naman saan ko hanapin, yung hawak niya ang mundo Ano ba ito? Vice President Sara Duterte, tibay lang unang loob. Kahit saan ko kayo itarot, hindi ko kayo kanakampihan. Unang-una, hindi naman tayo makakilala. Pangalawa, tarot reader lang ho ako. Mahirap naman pong ibahin ko pa ang nababasa ko. Hawakan nyo lang daw po sarili nyo. Hawakan nyo lang ang sitwasyon.
Buong mundo kakampi sa inyo pagdating ng panahon at gagawa kayo ng history. History ang magagawa ninyo sa Pilipinas. Nangingilabot po ako dahil ang mundo ay nahawakan ninyo. So, magpakabuti lang po at kung ano man ang pinagdadaanan ay paglampasan. Kasi kayo na po yun. Kayo na po ang doer noon. Kailangang malampasan ang pagsubok. Tatlong tao. Dati 2 tao. 3 tao talaga ang nakiklaim ng inyong pagbagsak po. I-stop ko na po ang tarot dito. Mabuhay lang po kayo. Pagtiisan nyo lang po lahat. Mananalo po kayo sa puso ng masa. Ayan po. Winning point po yan. Yun lang po ang kaya kong ibigay ngayon sa tarot reading na ito. Ayan po. Ma'am Sara Duterte. Ayan po. Yun po ang aking ano. Ngayon po may natira sa inyo. Ang tapos ito. Pagsasamahin ko. Ito po ang general. Sa general po ito ha. Ang ating gobyerno ay magkakaroon ng napakalaking massive na pagbabago. Mahahati po ang ating mga opinion pero magkakaroon tayo ng isang pagkakaisa. Maaaring mabuo ulit ang isang malaking pagkikita-kita at maaaring magkaroon po ng mga tensyon na may mga taong mag-aaklas. Sino kaya ito? Nasusuportahan ito ng malalaking mga tao na hindi galing ng Pilipinas. May pag-aaklas pong mangyayari. At mayroon pong nakita ako dito na pagkakahati-hati. Mahahati ang Pilipino. Sana wag naman. Mahahati ang Pilipino, ang puso ng Pinoy. Oh my gulay. Sana po malampasan natin ito. Mayroon pong kalamidad na parating sa Pilipinas, sumasabay ang lungkot sa nangyayari sa politika. Ay mayroon pang 3 matitinding pagsubok na dadating sa Pilipinas. Isa po rito yung sinasabing ng virus. Mag-aaktibo po ang virus. Pangalawa po, magkakaroon tayo ng sinasabi nating famine. May sasalakay sa ating mga tanim at maaari mahirapan tayo kumuha ng pagkain sa labas. At signos ng mga bagyo. Pangkalahatan na po ito ha. Ang malalamig na lugar ay mag-iinit at uulanin ng mga apoy. Ang maiinit na lugar pati na ang disyerto ay uulanin ng tubig, babahain at magyayelo. Magbabago po ang ating temperatura. Pilipinas. May gulay. Magkakaroon ang Pilipinas ng sobrang gulo na maaaring mag-lead sa pagkapilay ng mga tao. Ibig sabihin pagkapilay ng mga tao, hindi yung pilay, kundi yung pagkakaroon ng iba-ibang buhay na maglilid sa kanila para magnakaw, para magpumatay, para gumawa ng all means para lang mabuhay. Sana naman huwag mangyari yun. Pero yun po ang lumabas. So, kinakailangan natin ipagdasal ito. Ekonomiya po ito ng Pilipinas. Kasi po magkakaroon po ng shortage sa food. At darating pa ang napakaraming gulo, awayan, na mag-o-offer ng pera, iba-ibang kaisipan na dapat ay may bagong pag-asa, pero ang nangyari, ang mayaman yayaman, ang mahirap lalo maghihirap, parang ganun. Ay, ang sagwa naman itong nakita ko. Sana naman huwag. Tapos marami pong magkakaroon ng tsunami. Hindi ko alam kung sa isang lugar ng Quezon or something na dagat, Surigao or something. Pero meron po dito ako nakita sa Quezon pagbaha ng tubig. Bakit ganun? Laging Quezon na nakikita ko. Mindoro meron din. Marikina. Naku. Magdasal po tayo lahat. Para lahat maging maayos na. Lahat na nangyayaring ito ay dala ng hindi pagkakasundo-sundo in both parties. So, dapat po magdasal tayo. Nalulungkot po ako kasi akala ko ang ganda-ganda na mababasa ko sa tarot. Pero ganun nga po ang nabasa ko sa tarot. Again po, tagabasa lang po ako, wala akong kinakampihan. Sana po, ang panawagan ko sa mga nakaupo, pag-aralang mabuti ang lahat ng kanilang decision making, ang ginagawa nila, para hindi naman ang bansang Pilipinas at kami, mga tao, ang
na tao, mamamayan na naapektuhan. Ganun na rin naman po sa side po ng ating Vice President and dating Presidente ko. Let give it all to God and to Allah or some